Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Martes. Martes na napakamakasaysayan para sa ating mga Katoliko dito sa Pilipinas, lalo-lalo na sa ating mga kapampanangang Katoliko. Ako po si Karen, para po sa Kwentuhang Katoliko dito sa 91.9 Bright FM. At syempre, ang ating mga kasama ngayon ay mga hinihingal pa rin. At ito naman si Shirley, ang nagbabalik. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Yehey! Nandito si Tita Shirley. Magandang tanghali po sa mga tagapakinig ng Kwentuhang Katoliko. Ako naman po si Michelle. Napahinhin ka yata, Michelle. Matipid na bati. At ito po si Chester, nagbabalik po ang boses sa pambungad ng inyong tanghalian. Oo nga, si Chester kasi yung intro ng ating Kwentuhang Katolika program. At ngayong araw, sabi ko nga, makasaysayan at kakaiba yung nangyari sa atin. Kitang-kita tayong lahat, tayong apat dito sa booth. Hindi ko alam kung mga starstruck ba tayo o mga pagod sa haggard o hindi pa natin pinoprocess ko pa tita kung anong nangyari kanina. Medyo nakaampa yung adrenaline namin. Hindi pa humuhumpa. Oo nga, etong si Michelle kanina pa rin yan. Kaninang umaga kasama sina Sarah, Sherwin, sila yung nag-anchor. At bago po nagsimula yung misa. By the way, yung misa natin kanina, i-replay mamayang 7:30 ng gabi. Pero I'm sure, Miss Karen, iba yung experience nyo. Kasi kami dito sa radio, talaga namang boses lang po yung naririnig namin. Pero talagang kinikilabutan kami. What more pa po sa inyo na talagang na-witness nyo yung ceremony. Si Tita Shirley muna kasi siya yung nasa taas, kitang-kita na Mukhang lahat. speechless kayong lahat Kasi iba-iba yung pwesto namin iba-ibang assignments. Pero si Tita, siya yung nakakita ng buong misa. Wow. Oo, buo. Ako, naka-assign ako doon sa may choir loaf. Kasama ko yung mga choir. Ang gaganda ng boses nila. Tita, kumusta? Nung pasimula yung misa? Yung mga dating di mo nakikita, mga Knights of Columbus pa, nandyan sila. Tapos yung parade ng mga, tawag doon, banners nila. Opo. No, banners ng Parade of Colors. Yung mga diocese natin yun, no? Opo. Sa mga diocese yun. And then paglakad ng mga archbishop, mga bishops, processionals nila. Although yung mga pare, karamihan, more than 70 sila, hindi sila sumama sa processional. Opo. Nakaupo na sila. So, ang gandang tingnan. Opo, kasi tita, pag marami, tulad last year, exactly the same time. Yung processional hindi ginawa kasi more than 100 priests yun Yung last year. Opo. Tapos yung mga obispo naman last year kasi mga 30 plus. So yung nangyari, Yung ngayon 10 lang sila. Opo. Oo. So yung nangyari, yung processional, yung mga obispo na lang. Saka syempre yung ating mga altar servers. Oo. Tsaka ang kulay nila, no? Ang ganda-ganda. May red, may gold. Sayang po, hindi ko nakita. Di bale, makikita mo mamaya yung mga pictures. Yan si Dr. Chester na kung minsan hindi ko na alam, Dr. Kwak-Kwak na yata to kasi siya yung in charge ng mga photographers. Siya mismo, walang dalang camera, pero siya yung taga-assign kung saan po pwesto, kung ano yung angulo, kung ano yun. Tsaka gusto ko yung mga mga ushers lang. Meron talang makulit na photographer na Yes, there is one. pumupunta sa gitna talaga. Mabuti marunong magbawal yung mga ushers. Kasi po, pinanlalakihan na ng mata ni Chester pag Actually, miss, yung pong ating mga listeners, nag-expect ng picture sa fan page daw po ng Kwentuhang Katoliko. magsasawa sila Magsasawa mamaya. po sila. Kaya lang, oo nga, kasi tayo yung nag-broadcast at tayo yung Nag-cover. Michelle, ilang linggo na ba nating dinidiscuss yung pallium, no? Nakakadalawang linggo, 3 linggo na yata tayo. Sige, ipopost po natin yan. Tapos, yun nga, wag natin kakalimutan mamaya yung broadcast or replay
ng misa at 7:30 in the evening pagkatapos ng konting oras pagkatapos ng barkadahan kay Kristo. At yun, ang gaganda ng mga homily, no? Homily, tsaka yung mga message galing kay Archbishop Pinto, tapos may message din from Apo Seto and Apong Dong. Of course, yung homily ni Bishop Ambo. Oo. The homily of Bishop Ambo is very striking. Yes! Actually, ang dami niyang laman eh. At kung papakinggan natin siya ulit, mamaya sa replay natin, talagang ma-absorb mo kung ano yung sinasabi niya kanina. Kasi hindi na namin gaano napakinggan kasi may kanya-kanya kaming trabaho ni Tita Karen. Oo, may kami. Kami yung nasa labas. Kapag may kailangan ganito, may kailangan ganyan, o kami yon. Kaya si Tita Shirley pinagkukwento ko, Michelle, kung ano yung nangyari kasi bird's eye view, tapos buong-buo yung nasaksihan. Kami ni Chester dun sa gilid-gilid. Pag may nahihilo, hahatid mo dun sa desk. At kung may makulit, nagbubruho na ako dun. Talaga namang multitasking po pala talaga kayo ngayong umaga. Lahat naman tayo, di ba? Kahit ikaw. Kanina, producer si Michelle nung show. Nung anchoring, di ba? Tapos, maya-maya, may inaasikaso na rin siya. Diba? Well, on the top of that, I commend the people nun show for being on time. At nabigla, actually, an hour early. An hour earlier than the expected time. Actually, ako po yung nakatail with the noon show when I arrived at NLEX exit here at San Fernando. I left at 7:30 at dumating po ako doon around 7:50. Andyan na siya, nag-aantay lang po siya ng oras. Parang nainip na. Kaya, around 8 a.m., exactly, naganap po ang civil reception po ni Archbishop Pinto sa ating munisipyo ng San Fernando. Oo, kasi 6:30 yata siya umalis ng nunciature dahil syempre, iwas traffic. Alam naman natin na yung sitwasyon sa Manila ngayon, hindi ganun kaganda yung traffic status. Kami nga po dito sa radio station, nabigla kami kasi di ba po expected time ng arrival niya is 8:45 or 8:45. Tapos wala pa mong 8. May nag-text, nandyan na si Michelle, Nuncio. actually, nung pagdating ni Archbishop Pinto, tumawag na ako kay Tita Karen, sabi kong ganun. Nandito na si Archbishop Pinto, andito na, sabi kong ganun. Ito naman si Tita, ha? Napahanan. Nagpa-practice pa yung ibang nasa tapat ng munisipyo. Kung sa listeners po natin, kung nagtataka kayo, bakit kailangan may munisipyong practice? At bakit kailangan may honors, may honor guard? Bakit kasi, nga ayun po ba? Yun po ang tatanong ko. Tinatanong nila. Oo. Yun. Kasi si Archbishop Pinto, yung ating nuncio dito sa Pilipinas, siya po yung representative ni Pope Francis, di ba? Yung pagka-representative po niya, siya yung parang ambassador. Kasi remember, ang ating Santo Papa, siya ay isang head of state din. Comparable to a president of a country. Presidente ng isang bansa. Parang si Pinoy o si President Obama o kung sino man. Kaya nung pumunta si Pope Francis sa US, si President Obama mismo ang sumalubong dito sa Pilipinas, si Presidente Pinoy. Right. So dito sa ambassador niya, so equivalent. Ambassador, yung equivalent, talagang head of province. Yung sa atin, si kanina, nandiyan si Governor Lilia Pineda. Tapos yung representative din ng munisipyo, nandiyan. Kasi may another event yung sa munisipyo So, yung representatives, complete. Yung mga department heads, nandiyan. Tapos, kita mo talaga, full force yung mobilization. Kasi, yun nga, that's one aspect, no? In-explain na yan ni Dear Among Jean natin, At si Dear Among Jean, wala siya wala. And after that civil reception, tulad ng nangyari nung nakaraang taon, same day, ginawa din sa Metropolitan Cathedral yung tinatawag na liturgical reception. Yes. O bilang pagtanggap ng Archdiocese sa representative ng Santo Papa. Ang nangyari ho doon, lumuhod po ang Papal Nuncio para magdasal para sa konting panalangin. Tapos humalik po siya doon sa venerated cross sa may tabi po ng ating altar. Tapos po binasbasan po niya ang lahat ng tao
na nakapaligid po sa kanya. Mhm. Yun po ang ating liturgical reception po. Yes. So, it happens pag ganun, di ba? Pag formal na dumating yung isang papal nuncio, yun yung gagawin. May liturgical reception na tinatawag. So, yun naman yung pagpapakilala o paggalang sa kanya at acknowledgement na siya yung representative ng Santo Papa. So, yun, no? Napaka-symbolic. Half day pa lang tayo, pero feeling ko tapos na yung araw natin. Pwede na. Yung pagod na. Yung pagod nyo, equivalent to one day. Tita, sulit na sulit naman kahit anong mangyari, di ba? Kayo po, di ba nag-practice din yung mga korong yan eh. Yung mga Di ako lectors. sumali, di ba? Nasa medical mission ako. Ay, oo nga pala. Yung mga lectors, kagabi, kasama namin. Nandun sa cathedral hanggang anong oras. Mapa batang lector, mapa lola lector, nandun. Oo, talaga naman. Yung mga EMDC, nandun din. Kita mo nga kanina, nung papunta pa lang ako, talagang hindi na kumain sa bahay. Diyan na sa, kumain eh. Sa may, kung saan sila naka-assign. Opo, kasi yung usapan ng lector, 6:30, dapat nandiyan na. Mobilize na sila pag ganun kasi magbubukas na yung mga pinto at yun, ka-coordinate na namin kung ano yung saan i-guide yung mga tao, kung ano yung gagawin. Very orderly naman, Chester, di ba? Yes, of course. Comparable to last year's. Comparable to last year's event. Ay. At saka, yung tao, no? Hindi masikip. Naka-manage yun, Tsaka, one thing I commend is the solemnity of the event. Talagang mararamdaman mo yung pagkabanal ng event na iyon. Banal nga, oo. Kasi, tingnan mo, ano ba yung pinagdiriwang? What were we celebrating? Yung sabi nga natin, ano yung pallium? Again, yung buong ilang linggo, no? Tapos kanina pa. Yan yung isang simbolo ng ng unity ng ating Apong Dong or ng ating Archbishop sa Santo Papa. At syempre, yun din yung ating yun simbolo din ng pagpapasakop natin, di ba? Bilang Katoliko, tayong mga laiko. Oo. Gusto ko yung homily ni Bishop Amboy, yung sabi niya, yung pallium daw ni Aposeto, etc. Mamaya, pakinggan ninyo. Pag hindi ko ikukwento kasi may replay mamaya. May replay. Tapos sabi niya, yun yung significance pala ng pallium. O, tingnan mo, si Bishop Ambo, bishop na yan, no? Oo. Kasi yung pallium, hindi nga talaga pinag-uusapan na vestment. Parang mas kakilala pa nila yung mga iba-ibang vestments ng altar boys, di ba? At yan lang daw ang vestment ng Archbishop na hindi nalalaba. Hindi nilalaba. Yes, hindi pinabadala sa laundry. Kasi, bakit nga daw po, tita? Kaya funny smelling daw yun. Syempre, iniisip ko nga, syempre naman, Bishop Ambo, galing pa nga yan sa tupa. Outside sa amoy tupa na nga eh. Hindi pa nalalaba. O di, talagang. Ay, kwela naman talaga yung mga nangyari sa atin kanina. At yung nakakatuwa, yung ginawa po natin na reception. Nakakatuwa in the sense na, wow, akala natin kasi Martes, hindi ganun karami yung dadalo. Kasi ako palipat-lipat ng pwesto kung saan ako tatawagin. So, nung pagbukas nung isang pinto, akala ko, konti lang yung mga tao. Gulat ako, puno yung cathedral. Hindi usual for a Tuesday morning, tita, di ba? Oo. Ay, so happen kasi dyan sa cathedral, pag may occasion talaga, kahit hindi, not meant for open to public, talagang pumupunta yung mga tao dyan. Kahit na hindi sila invited, na sinabi ng for special occasion, talagang pupunta yon. Kaya, ganon. Oo nga, tita, mga 7 o'clock pa lang, may lola na nagtatanong kung pwede na daw silang pumasok. Oo. Talagang makikiunahan pa yan. Opo, interesado. At pag hindi mo pinayagan pumasok, nako, may kaaway ka. Ay, nako. Yung nangyari sa atin ngayon, sabi nga ni, tama ba? Si Sarah ba yung nagsabi kanina, Michelle? Na yung nangyari na kanina, makasaysayan talaga yan sa Pilipinas. Lalong-lalo na sa ating diocese dito sa San Fernando, Pampanga, di ba?
Ay, opo. Actually, nabanggit nga po nila kanina na hindi ba po yung purpose ni Pope Francis kaya ginagawa po siya ngayon sa sariling diocese para maka-involve yung local church natin. Talaga naman pong naging successful yung goal ni Pope Francis. Tsaka hindi lamang po yan, sabi nyo nga po. Dahil sa event na to, marami yung naging aware kung ano nga ba talaga yung pallium. Kasi dati po, kahit ginagawa yun sa Rome, marami pa rin po yung hindi aware na ano nga ba yung pallium, bakit yung ginagawa. Pero dahil sa event na to, talaga naman pong nalaman ng karamihan kung ano nga ba yung pallium. Actually, it is one way of drawing the youth back to the church. O yan, youth. Sino ba yung ating crew dito? Puro kabataan. And actually, they because of these events na nangyayari sa ating archdiocese through Pope Francis, nagtatanong na sila and they are more open to questions na ayaw nilang tanungin dati. Especially yung any church concerns. Okay. So, yung nangyari kanina, Michelle, ikwento mo naman, konti lang naman. Inisip ko, oo nga, paano mo ba mai-involve yung mga kabataan? Hayaan mo silang magtrabaho. Ilan ba tayong lahat eh? Ako lang yung medyo taga-kumpas, di ba? Pero lahat kayo yung nagtrabaho talaga eh. Yung from the field, to the research, to the script writing, to everything. Ayan, broadcast. Sila talaga yung... Tapos pati yung ating mga technicians, yung tumulong sa kanila. Mga student engineers din, di ba? Actually, yun nga po. Share ko lang yung experience ni Sarah tsaka ni Sherwin. Kasi yung dalawa pong yan, sanay naman sa pag-host, sa mga school, may mga practice naman po kami. Pero kanina, iba daw po yung feeling nila kasi si Sherwin, first time daw po niya mag-on air na naririnig talaga. Tapos, eto pa daw po, isang napakalaking celebration at talaga namang historical at remarkable according po sa kanya. Oo nga naman, kasi yung sa school, kahit hasang-hasa, magaling naman talaga sila, di ba? Pero limitado nga naman yung coverage. Pero ito, sigurado siyang naririnig siya ng kanyang lola. At lola mo ba, Michelle, nakinig? Ay, opo. Nakinig po yun sigurado. Binabati ko nga po pala yung lola ko dyan. Sa Santo Tomas, Pampanga. Ayan. At yung, sana kinuwento mo, pati si Father Dines, ayun, siya yung nag-receive. Yung former parish priest po nila yun. Tita Shirley. Si Among Dines. Sa Santa Rita? Santo Tomas po. Santo Tomas. Kaya talagang si lola ni Michelle, nakikinig talaga at inaabangan. Oo, nandyan nga siya. Sabi nga ni Chester kanina, how do you involve the youth? Nako, yung kwento po natin, napahaba. Sa ating listeners, kung nais ninyong sumali sa ating kwentuhan, mag-text lang po kayo sa ating numbers. Para sa ating mga smart subscribers, maaari po kayong mag-text sa 0918-351-8282. 0918-351-8282. Para sa ating Globe subscribers naman, pwede po kayong mag-text sa 0917-363-3738. Naulit ko po, 0917-363-3738. Para sa ating mga Sun subscribers naman po, 0923-231-4124. Ulitin natin, 0923-231-4124 para sa Sun subscribers. At i-text lang po ninyo yung inyong mga kwento o inyong mga mensahe o mga tanong para sagutan natin o samahan nyo kami sa ating kwentuhan pagkatapos ng break. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal
pangalan. Ikaw ay akin magpakailanman. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Sa tubig kita'y sasagipin, sa apoy ililigtas man din. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Ayan, yung kwentuhan natin. Ano nga ba, Tita Shirley? Lahat na lang makikita natin pag nandun tayo sa choir loft eh. Oo nga. At yung nakakatuwa po doon, yung hindi natin usually nakikita sa regular mass, nakikita natin ngayong, kasi kumbaga yung celebration napaka iba, more grand. It's grander than the usual mass that we attend. Oo. Pati bilang ng kandila, nabibilang. Na 6 lang daw yung kandila doon sa altar, 6 din yun sa may, sa may tabernacle sa side 3 each eh. Pero yung mga nights, mga altar server nagdala 7. 7 kasi yung misa ay isang pontifical mass. Ibig pong sabihin, parang yung Santo Papa yung nagmimisa, di ba? Full regala. So, kung makikita natin yung mga altar servers, pag processional, 7. Lagi naman pong ganun yata pag obispo yung nagmimisa. Kasi representative ng ating Santo Papa. Pero yung nasa mesa, laging 6 naman yung setting. Ano pa, Tita Shirley? Yung mga sombrero na mga pinagsusuot. Bukas ko na lang papakwento kay Among Jean yung mga yung klase ng sombrero nila na iba kan bereta ang tawag doon. Bereta nga po. At nakakatawa bago magsimula yung misa, dumaan si Among Emil Giao. Oo. Nag-uusap sila ni Among Jean, pinapractice ni Among Emil isuot yung kanyang bereta ni Among Jean, no? Sabi ni Among Jean, wag ganyan, mukha kang Mickey Mouse. So may specific angulo. Actually, kanina, bago mag-start ang misa, magkakasama kami ni na Among Jean, ni na Among Joel, tsaka si Satchel.
Naku! Nagtuturuan sila kung eto, ganito ba isusuot na parang ganun. Parang nagtuturuan sila. Sige, eto, pagtatanggalin ganito, pag ganito isusuot na, pag ganito ilalapag dito. Ako nakatanga, ganun ako. Kasi may protocol. May protocol. yan. Oo. Hindi lang Hindi basta susuot na parang sombrero. Hindi. Opo. Mm-mm. Hindi pwede yung feel mo lang isusuot mo. Hindi. May symbols yan. Tsaka may objective o purpose kung bakit sinusuot ng ganyan. At tama nga, kung hindi mo sinusuot na maayos, magiging kamukha ka ni Mickey Mouse. Tinitingnan ko nga yung isang kwento pa ni Among Jean dati. Naalala mo yun, Chester? Kung yung obispo mali yung pagsuot ng kanyang miter. Yung lawit-lawit, yung ang buntot na dalawa. Yan ang tatakip sa mata niya. Magiging infilé, yung tawag yata doon, no? So, pagbaligtad, ay, magiging comedy ka nga naman. Hindi maganda yung kalalabasan, yung hitsura. Naku, di pala kanina yung si Satch, feeling ko, ano yan, nagko-costume party. Tama ba? Maaga yung Halloween ni Satch. Naka-black din siya. Naka-black kasak din si Satch. Ano din siya, ha? Actually, uniform niya, ha? Actually, for a organist on a choir, that is liturgically correct naman po. Yes. So, si Satch talaga. Kahit kasama po namin yan pag Monday na binibiru-biru ni Among Joel, pag yan naka-costume din. Hindi costume. Naka-vestments din. Naka-vestment. Oo. Kahit hindi siya nakikita, talagang full vestment siya doon. Tama. Feel na feel niya. Ay, opo. Kahit naman hindi ka nakikita, dapat talaga isuot mo yung dapat. At ano pa nga ba? Ang dami nating kaibigan kanina, Chess, di ba, na tagal nang hindi nakikita, biglang nandyan, tumutulong, at excited din. At sa mga obispo na bigla ako, si Bishop Ness umattend. O, syempre. Kapampangan. Ay, Kapampangan Bishop din. Oo. O, si Apong Vic. Vic, si Bishop Vic, ang bago nating obispo ng Gumaka. Yes, kasi si Bishop Vic matagal na na-assign sa Bataan, di ba? So, hindi siya gaanong kilala dito. Pero, yun nga yung kwento natin kanina, ano nga ba yung nangyayari o ano yung mga nagiging epekto ng ganitong malakihang events? Kasi pwede namang, kung party, di ba? Maraming events na big party. So, afterwards, Pero ito, pag isang liturgical celebration, yung major event talaga na ating archdiocese, ano nga ba yung naging epekto sa ating mga mananampalataya, sa atin? As for me, dahil tumutulong din naman po tayo sa buong preparation, somehow it deepens my bond with the church. Tama. Parang iba yung feeling na nagsisimba ka lang, yung uma-attend ka lang ng mga activities, at iba yung sense of fulfillment na tumulong ka sa malaking event na to. Parang yung meron kang, parang binuboost mo yung moral mo. At mas naiengganyo kang tumulong ng abot ng kaya mo. Oo nga. Yun sabi nilang, inaangkin mo. You own it, no? You Kasi own it. kasama ka doon. Oh. Tsaka yung may kilala akong mga hindi fully nominal Catholics ba yun, this week mag-a-attend ako sa Catholic, next week mag-a-attend ako doon sa kabila, ganun. Diyan nila nakikita yun, pagka-universal natin, yung pagka buong mundo natin, na hindi lang yun nandito lang, si Archbishop lang, yun lang ang head natin na alam natin, o kaya yung pastor lang natin, o kaya yung pari lang natin. So, diyan nila makikita talaga na gaano yung connection natin, na talagang sumusunod tayo, hindi lang tayo dito sa Pilipinas o sa Pampanga lang, ganon. Talagang, kumbaga, hindi lang international, kaya nga Catholic, universal. Oo nga po. Tita, sa inyo naman, tita, ano po yung epekto nitong isang celebration na ganito? Masaya, syempre. First sa atin, hindi lang dito sa Pampanga, sa buong Pilipinas yan, ha. Sa first time na ginawa ni Pope Francis yan. Kaya, kung hindi tayo nanonood ng, let's say, ng EWTN, hindi natin nararanasan na makita ano ba yung pagpapasuot ng pallium, ano ba yung significance niya, bakit ba kailangan yun,
bakit ngayon lang ba nangyari yan? No, at least ngayon, nalalaman natin na hindi lang ngayon, pwede yung pallium na ginagamit ni Archbishop ngayon ibang klase, ibang decoration. Pero sa first Pope pa natin, kay St. Peter pa, meron na siya. Kaya nga In a lang, way, yun, yes. Iba one straight, parang isang, yun ano natin, yung damit natin sa Pilipiniana na isang Parang panuelo. panuelo lang, nakasampay lang sa balikat. Oo. Pero meron. Meron. Oo. Iba-iba nga lang na forma. Ngayon, simplified na ngayon. Kung nakita nila yung kay Pope Benedict XVI, Yes, di ba? yes. Very elaborate sa kanya, tsaka malaki. Yung sa kanya, mahaba siyang pallium na parang sinusuot niya na parang scarf. Oo. Tapos nakalawit yung mahabang part niya. May mahabang part siya, tapos nakapalibot talaga Nakapalibot sa buong sa- shoulder niya, no? Ni-research ni Michelle yan. Oo. Alam na yan. Explain mo, Michelle. Yun po, tama po yung sinabi ni Chester. Parang nakaabot pa nga sa floor Above the soul. Medyo may pagka-old style kasi siya, no? Old new. Parang Oo. Kasi, inano po yun stylized. And Oo. trivia, Pope Benedict is the most dressed Pope. Well-dressed. Oo. Wow. Oo naman. Talagang full regalia siya. Talagang... Pakwento natin bukas kay our dear Among Jim. Yung sa akin naman po, ay yung mga event po na ganito, nakaka-encourage po talaga na mag-participate ulit kasi iba po yung feeling na nakasama ka sa preparation, sa actual event ng isang napakalaking historical pa nga, sabi nga po natin, na event na ganito. Parang next time talagang gusto mo pa na makasama ulit. O yun, Michelle, papakwento ko kasi ang dami ninyo, di ba? Opo. Akala lang nila, yung boses kasing naririnig kanina, syempre, si Sherwin at si Sarah. Yes po. Pero syempre, behind those voices, isang platoon yan. May production staff yan. Tama po yun. Oo. Ilang meetings ba tayo, Michelle, no? Tapos, 3 to 4 po ata yun. Kanya-kanyang, ano pa yan, iba pa yung kay Chinchin. Aba si Chinchin kasi siya yung news reporter natin on the field. O, may PA pa yan, si Jolina. Tapos, Yes po. sumasali pa si Karen Chester. And aside from the sense of fulfillment in terms of faith, working experience din sa inyo to as a student. Siyempre, you are building this event from scratch, di ba, tita? Oo naman. Tama Kaya nga, yun. yung gusto kong itanong kay Michelle ano yung naramdaman ninyo collectively? Kasi si Michelle, araw-araw kasama ko yan. Medyo may idea naman ako kung ano yung nararamdaman. Pero collectively, di ba, as a class, ano yung experience or siguro I'm not sure kung it's too early to ask for insights, pero ano yung naramdaman ninyo na itong live telecast, I think first time gagawin dito sa Pampanga sa radyo, no, yung ganitong event, live broadcast, hindi pala telecast, TV pala yun. So pag kayo yung gumawa you made it real, of course with the help of the technicians, with the help of our consultants, pero on the side of yung pagpapalabas mismo ng programa, tagal pa, may plugs pa yan, Chester, ha? Sabi ko nga po kanina, Miss Karen, kami po kasi sa UA, marami naman po kaming production, iba-iba, wedding, debut, and besides, may radio station po kami sa campus radio sa UA. Pero, pag ganito, iba po talaga yung feeling na yung campus radio, so naririnig ka po talaga sa buong Pampanga and may nare-reach pa nga po tayong ibang lugar. Yes. So, yun nga po yung sabi nila. Talagang, sina Dax, kahit wala sila sa radio kanina, si Dax po kasama ni Ma'am Karen kanina. Nagte-text sila ng paulit-ulit, makapangilabot, Kenny. Yun po yung sinasabi nila. Talagang para-pareho po sila ng tinetext, makapangilabot. Kami naman po dito sa studio, kahit naririnig lang namin, talagang kinikilabutan din po kami sa boses ni Among Dong, ni Nuncio Pinto po. Warning yan, Speaking of, nakaka-addict yan. Speaking of Archbishop Pinto, kaninang paglabas ni Archbishop Pinto, etong mga kaibigan natin, nung humalik sila sa singsing ni Archbishop Pinto, kinikilig naman tong mga eto nandito Yan, sa likod mga nasa natin. labas.
Anong kinikilig? kinikilig Nagpa-photo po op pa yan. Nagpa-photo op. Kasi sabi ko nga dati yung kinikiligan yung mga crush. Ngayon, kinikiligan na ng mga kabataang to yung pagpapalapit sa kabanalan. Ganun ba? Ganun na ba yung trend? Which is good, di ba? Napaka... Biro ko lang, tita. Kanina naglalakad kami ni na Karen. Eto, si Karen Miklat, sabi niya, magpapakabanal na ako. Sabi niya ganun. Babantayan mo na yan, Chester, ha? Ayan. Si Michelle, kanina, ang aga-aga, nagte-text yan nagko-coordinate. So, iniisip namin yung misa, magsisimula right after the liturgical reception. Liturgical. And then, previously, yung civil reception, no? Pero napaaga. Michelle, feeling mo ready na tayo para sa ganung mga unforeseen circumstances? Actually, Miss, nagulat talaga kami kanina. Nung actually nag-text yung mga coordinator natin sa simbahan, sina Dax and Jolina. Hindi pa man kaata kami mag-start. Nag-text na sila kasi 8 a.m. po dapat yung start ng coverage. Nandyan na si Nuncio Pinto. Yung dalawang anchor natin talagang nagpanik. Sabi ko sa kanila, wag nyo silang i-text. Ako na lang yung i-text nyo. Nagpapanik yung dalawa. Sabi ko, okay lang yan. Hindi pa naman mag-start. Magpapahinga pa siya. Sabi ko sa kanilang ganyan. Buti naman, Miss, agad din silang kumalma. At naman yan, di ba? Kasama yan sa lahat ng events. May paringang nagkwento, di ba? Dati daw, magmimisa na siya. Handa na yun lahat. Walang posporo para sa mga kandila. Parang kilala ko yan. Ay, hindi mo kilala. Ay, ba yung naiisip ko, tita? Hindi dito. Pero, yun nga sabi niya, yun yung mga unforeseen circumstances. But you have to go on. At, yan, napapractice sa atin kasi maraming celebrations, Tita Shirley, di ba? May misa, may mga iba-ibang events. So, yung ganitong sitwasyon, siguro challenge din po na yung ating skills ay mas taasan. Nahohon. Oo. Tsaka, di ba, sabi nga po nila, expect the unexpected. Yes. Tsaka, the show must go on. Ayun! Naman! Diyan mo lang makikita kung gaano kakakul Opo. sa pressure, no? Sabi ko kanina yun, nakaka-addict, di ba? Opo, tita. Ibig ko lang sabihin, pag na-experience mong ganon, nag-expect ka na, kahit na small occasions lang, gusto mo nandoon ka. Opo, Na tama. makasama ka, halubilo ka sa ano bang, hindi lang yung nagsisimba ka, hindi na, iba na. Gusto mo, meron kang part, kahit na ikaw lang, may participation, kahit nang nag-answer ka doon sa communion, gusto mo, may part ka. At saka, Tita Shirley, kapag po na-overcome mo yung ganun or na-handle mo ng maayos yung ganung responsibility, next time, mas ready ka for bigger ones. Oo. Ano na yan, sabi nila, mas kampante ka na. Opo, tama po. Pwede ng pansugod. Actually, yung nangyari kanina, parang repeat performance nung nangyari nung nakaraan taon. Same day. Same day. Maaga Oo din nga, no? dumating si Apundong last year. Medyo panic mode din kami sa cathedral noon kasi nagdadagsaan yung mga tao. Hindi pa handa yung lugar. Tsaka mas maraming tao last year. Pero yun naman, magaling yung mga ushers ng cathedral, tita Yung mga legcom yan. Oo, legcom mga... Tsaka hindi lang bata, mga yan. Opo. Talagang trained na yan. Kumbaga, may edad na rin. Yun naman yung gusto Hasa ko na ng panahon. Hasa talaga yan. Kaya ang ganda nung... Mga ROTC. Ang ganda ng tandem yung mga nandito, tsaka yung mga paikot-ikot. Yung kabataan. Tapos yung mga kalmado. Yours truly. Uy, feeling mo lang. Sige. Matanda ka na, Chester. Violent reaction. Tumanda na siya sa... Hindi, kasama pa siya sa youth. Pwede pa. Youth at Oo. heart. Pero yun nga may support group ka pa rin. Tulad kanina, nung nakikita yun si Karen, paikot-ikot. Kasi sabi ko, Karen, hingan mo ng ganito. May batang medyo gutom na, nahilo na. Hingan mo ng ganito yun. Hingan mo ng ganyan yung bata. May nakarinig sa akin na lola, sabi niya, ay, halika, pakuha mo dito. Yun, di ba? Laging, may coordination. Yun yung sinasabi ko po kanina, tita, tama ba? Yung community building, napapaigting din. Oo. Tsaka talagang, yung pag nagkikita yun mga church volunteers, Yes. kahit na ibang organization sila,
nagkakaroon ng closeness, di ba? Oo. Naku, gusto kong batiin yung mga nakikinig sa atin nito dun sa CWL room. Sa tingin ko, nagliligpit. Finally, nakilala ko na si General Delang. May pakilala ka kanina. Opo. Sabi niya, ako si General. Ay, General Delang. Nakakatakot po kayo. Ay, ang bait nun. Hindi, tita, kasi diba, talagang hahatakin ka niya kung saan-saan. Oo. Naku. Saka, talagang general ang dating niya. Oh. Anyhow, happy listening po dyan sa Metropolitan Cathedral. Ay, si Tatan Jess. Tang Jess! Tang- Tatan Jess. Jess, oh. Kaya rimi po, Kenny. So, paano ko kanong Chester mo? Siguro nakapag-upo na siguro. Sana. So, paano ko po kanong Chester magligpit? Ayan. Ay, nako. Pagkatapos po ng break natin ngayon, itutuloy natin yung kwentuhan. Is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. What have we to offer that does not fade or wither? Can the world ever satisfy the emptiness in our hearts? In vain we deny. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. When will you cease running in search of hollow meaning? Let His love feed the hunger in your soul till it overflows with joy you yearn to know. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. Nagbabalik po ang kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Right FM. Batiin natin yung ating mga kaibigang nakikinig. Si Among Jean, di ko alam kung nakikinig niyan kasi I'm sure Busy siya busy. entertain ng mga Busy bisita. mag-entertain. Nandun pa po yata sina Bishop Bobet, sina Apong Vic, at si Apo Seto, of course, si Bishop Ambo, nandun pa sa cathedral. Tapos, sino pa ba, Chester? Yung mga nakita natin kanina na nakikinig daw ng radyo. Tapos, syempre, yung mga sponsors natin. Hindi, nagutom tayo ng katakot-takot. Una, yung Mama Mi Bake Shop.
Ayan, free Masarap pa, plug. Michelle. Ayan, free plug. Masarap po. Free plug Actually, na para kay inalmusal Tito po Rudy. namin. Inalmusal po namin kanina yon. Yan, inalmusal yung padala ni Ma'am Kuring at Tito Rudy kahapon. Ayan, Tito Rudy, free plugging yan. Hindi yan free. Yun, binigyan tayo na. Ay, pa-plug mo natin ang kanilang Ano produkto yan? kapalit ho ng Oo. pagkain. Tapos, si Ate Lu, dyan sa Mang Inasal, sa Walter Mart. Pinadalhan din tayo ng ating Mm-mm. lunch. Thank you, Tita Lu. Mhm. Ay, may nag-text po dito from 1976. Magrasyang Aldo po. Saan po ire-replay ang ceremony kanina at what time po? Dito po sa 91.9 Bright FM. Sa radyo po i-replay. 7:30 mamayang gabi. Pagkatapos po ng barkadahan kay Kristo, konting pahinga tapos yan na. Misa na. Oo, ayun. Tapos may nagtanong yata po kanina, Tita Shirley, ano yung significance o para saan yung mga cruise sa pallium? Siguro nakita nila. Oo. Ay, yung parang pins na nilagay po sa Hindi, yung kanya. cruise muna. Yung cross mismo. Ay, yung cross mismo Oo, na di ba may- naka-engrave. Oo, Naka-embroider. naka-embroider doon sa pallium. Kasi yung pallium po, ito ay isang vestment na it's a Catholic vestment. So, di ba yung mga simbolo naman ng Christianity, unang-una dyan yung cross. Di ba, Chester, ikaw Yes. naging altar server, di ba? Mm-mm. Di ba yung mga vestments at saka yung mga linen, altar Yes. linen sa simbahan, di ba may May mga cross din? embroideries. Yung purificator ba may Yes, cross? meron. Yun. So, yung vestments po na yan, basta tanda siya na it's a Christian or it's a Catholic vestment. Mm. Mhm. So, yung may mga pin pa siya. No? Simbolo daw Simbolo po ng ng pako. Mm. Ng crucifixion. Mm-mm. Naku. Sabi nga ni Among Jin, yun daw yung papasanin ni Apong Dong. Sabi niya kanina, papasanin na, hindi na niya nahuhubarin. Hindi na niya huhubarin. Hala, magpapakabait muna ako, Chester, para mabawasan. Mabawasan yung sakit ng ulo ni Apong Dong. Ito yung mga audience natin sa labas, Lydia. Ang ganda rin, no? Yung English yung misa, pero yung mga kanta, reading, kapampangan. Opo, kapampangan, may Mix Latin. siya. Oo, may Latin. Ang solemn dating. Diyan na ipapakita din yung gaano ka-solemn yung ating seremonyas at gaano ka-universal. Universal, ibig sabihin, hindi lang kapampangan, hindi lang para sa atin dito sa Archdiocese yan, kundi para din sa buong Santa Iglesia, di ba? Kasi yung ating ipinagdiriwang dito, pinagdiriwang din po ng buong Santa Iglesia sa buong mundo. And speaking of which, kanina nandyan yung ating na-mention, ano yung suffragan dioceses? Nandyan kanina, di ba, yung Opo. Tarlac, Oo. Balanga. Balanga. Iba. Bataan. Oo, na-mention na ni Among Jean yan. Ay, eh, balanga nga Opo. pala. Tsaka ni Among Joel, kung ano yung Tarlac. suffragan dioceses. Oo. So, ibig sabihin yan yung mga nakapaikot Suburb. sa atin. Oo. Kung tayo yung sentro, sila yung nandyan na parang satellite nakapaikot sa Satellite. atin. Hay, napaka makasaysayan talaga. Kahit low bat na tayo, tingnan mo yung mga mata natin, feeling bumibigay na. Pero nakikita ko rin kung gaano kasaya yung inyong mga hitsura na hindi pa... 2 days puyat mo. Tita, wag niyo na akong bubukingin. Kanina, habang binabasa ko yung rito, napansin ko ho, yung mga awit na ginamit ho kanina ay gawa ni na Father Joel at ni Satchel pala. Ay, mga co-host ko yan. Pag Lunes, diba, Michelle? Pag nandito. Kinanta nila ng lunes Kantahang yan. Katoliko. Mhm. Oo. Tingnan mo yung entrance, yung pang processional. Echos Sarche. Ayan. Eche. Eche. Sir. Yan yung ayaw Sacerdos Magnus. kanta ni Satch kahapon eh. Mm-mm. Yung tatlo sa likod, yung pangwakas, naawit na yan. Pero yung una, ayaw niyang ipaawit. Kasi una daw pang koro. Pero feeling ko gusto niya mag-grand entrance kanina. Hi, Satch! Love you! Makasakalin ako eh. Yan. Voluntas tuas. Mhm. Tas delectatio mea. Your will is my delight. Yun po yung parang Motto. ni Apo. Bishop Dong. Yes. Galing. Tapos si Reverend Dudley.
Siya yung deacon kanina na nagbasa, nag-chant ng gospel. Aba, si Reverend Dudley, pag nakita po ninyo kasi mahiyain yan eh. Pa-smile. Pero kanina, level up yung kanyang pag-chant kasi siguro nagpa-practice na rin para sa ordination niya. Nagpa-practice sila ni Satch kagabi. Umabot din ng anong oras. Kaya major production talaga yung ating events na ganyan eh. If you are listening right now, hi to Reverend Dudley. Dumami yung fans niya kanina. Ay, ang dami nga akong nagtatanong, sino yan? Sabi na ganun. Ay, si Reverend Dudley, mau-ordinan na ho yan. Sabi kong ganun. Yan po ang secretary ng ating Archbishop. Pero nasa tabi din kanina ng altar si Sister Michelle, isa ding secretary ni Apong Dong. Yung tawag ko sa kanila mga mag-sparring partner. Bakit ho sparring partner? Kasi 'di ba magkasama sila sa office ni Apong Dong, mga secretary, silang dalawang secretary. Pag ngumiti yung isa, ngingiti din yung isa. At kapag yung isa ay kabiruan ko, sasali din yung isa. Kaya para sa akin, sparring partners sila. Laging masaya. Hala. Sana, kailan kaya maulit to? No? Next year? Ano Hindi, naman kaya Ano next naman ho kaya next Oo nga year? Second year in a row na yung October 27. Major event. Nako, Apong Dong, gawa po tayo ng event next year. Para tuloy-tuloy ang ating mga events. Oo. Magpasalamat tayo sa lahat ng mga tumulong sa atin para mangyari yung event na to. Siyempre, yung ating liturgy commission din. Si Father Oliver, si Monsignor Rick Serrano, Serrano. saka si Bien Si Carlo Bien. Manuntag. Naku, ayun, siguro nagliligpit pa ngayon, Nagliligpit Chester. pa sila. Nagtutupi pa siguro ng mga vestments. Ay, Mamaya mga makikita madre natin yun. yung mga yan. Pero, Anyway. umabot na naman po tayo sa oras ng ating pagtatapos ng ating kwentuhan. Kailangan po siguro tapusin din natin ito sa isang dasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon namin, dumating na naman po ang oras ng aming pamamaalam sa isa't isa. Gayunpaman, kami po ay nagagalak dahil sa pinagkaloob mong pagkakataong magtalakayan, magkwentuhan at matuto sa isa't isa hingil sa aming pananampalatayang Katoliko. Basbasan mo po kaming lahat, lalong-lalo na ang aming mga naging kakwentuhan na nasa kanilang mga tahanan, pinagtatrabahuan o kung saan man sila naroroon. Maging masaya po sana silang lagi dahil na rin po sa inyong pananatili sa kanilang mga puso. Gawaran mo po sila ng kalusugan ng pangangatawan at kaluluwa at ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan. Kung sila man po ay may karamdaman ngayon o may dinaraanan silang paghihirap o suliranin, pagaanin mo po ang kanilang mga damdamin at ipadama niyo po sa kanila ang iyong pagmamahal at awa. Iniluluhog po namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo, nagahari kasama mo at ng banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón, Kaawaan mo kami. Ayan. sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amen. Binabati din po namin si Among Norman Arce sa kanyang kaarawan. Ay, happy happy birthday birthday! po. Amo. At maraming salamat po sa pakikinig. Ito po si Shirley Magandang Tanghali. Ito po si Chester. Maraming salamat po. At ito po si Michelle, bumabati sa inyo ng magandang tanghali. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ako po si Karen, nagpapasalamat at nagpapaalam sa araw na ito. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sama